Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Happy New Year ulit sa inyong lahat. Ako po si Chiki Holman Yulo and welcome to Rekado. Every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock, yan. Magkakasama tayo at magkikwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay New Year, New Goals. Ano nga ba ang gusto mong makamit? At inaasam-asam itong New Year. Anong ginagawa mo para makarating doon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. How exciting! Okay, I'd like to invite you to join us every Saturday dito po sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo dahil napapakinggan nyo tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers, yung mga nakatira sa Italy. Benvenuti, Recado, mi dispiace, no capisco estorate. How have you been? Kamusta na po kayo? Alam po ninyo, napakarami natin. Pagkikwentuhan ngayon sa excited ako. At yung mga tips ko, tips ni Tita Chiki, makikita din nyo ngayon at maririnig yan. Alam po ninyo, yung pong mga past episodes po ng Recuerdo at Rekado, nung linggo pa tayo noon, mapapakinggan nyo at mapapanood po nyo sa YouTube channel. Tapos, yung iba pong mga shows din dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, makikita din nyo po. Kaagapay dahil nasa unang buwan pa rin tayo ng taon. Patuloy natin binabati kayo ng Happy New Year. Basta ako every week, Happy New Year. And it's always a brand new day. So, kung medyo hindi maganda yung kahapon mo, i-reset mo para today wonderful. And I'm sure, itong simula ng ating taon, may mga goals kayong nais maabot. Ito'y maaaring physically, walang kamatayan, gustong magpapayat, gustong tumaba ng konti, gustong maka-workout, gustong makapunta sa gym, gustong maka-walking, gustong maka-zumba how many times a week. Maraming may gusto niyan. Tapos financially, mas maraming ipon na talagang forced na mag-iipon ka or maghahanap buhay ka. Kung wala, meron din mga active at mga passive income. Meron din naman goals na spiritually, mas more ang quiet time nakasama ang Panginoon. Mas marami kang, mas magdagdag ka ng isang Bible study group na masasamahan mo. Tapos, yung iba naman kung ano pong aspeto sa buhay mo, ang gusto mong iplano, to have happier relationships, to have more time with your daughter or your son, make time for your apo, have more time with mommy o mama, kay papa, tas yung mga aunties mong favorite at si uncle na tinuturuan ka mag-painting o tinuturuan kang mini sessions ng electrical pagkumpuni ng kung ano-ano at tinuturuan ka din kunyari may welding classes or tinuturuan ka ni uncle mag-sketch, pag-aralan lahat yan. At si auntie, si favorite auntie, tinuturuan ka ng mga putaheng masarap niyang lutuin. Bakit nga ba ang hindi? Ano ang goals mo? Ano ang iyong nasa isip na gusto mong gawin? Okay? At talagang plano mong gagawin. Anong direction ang gagawin mo? How about you, kaagapay? Kayong mga karekado, ano ba ang mga nais mo pang maabot sa buhay?
syempre, makisagot sa atin. Question na ano ang iyong goals na nais maabot itong 2023. Don't forget your greetings to Wow Wow Love Love and share. And press that subscribe button and notification bell yung mga nasa YouTube. But before we start with our topics, batiin ko nga lang yung mga regular, my very, our families, dear friend Manolo Aquino. Hi Manolo, how are you? And ang maganda mong anak na si Erica at saka yung guwapo din na anak at ang mga apo. Ay, Manolo, I hope you're feeling better today ha. Basta araw-araw ha. Dapat magpursige. Ang goal, umandar lahat ng body parts natin. Ako pag sabi nung anak ko, Mama, anong humandar lahat ng body parts? Paano naman kasi? Pag nagkakaedad na, minsan ang hirap kahit na gusto ko kunyaring gawin ito na exercise, sabi ko sa asawa ko, alam mo, dati badminton tayo, how many times a week, ngayon, alam mo, siguro mag-tennis tayo, kahit na once a month, kasi mas mahina yung laro. Hindi kasing bilis ng badminton ang tennis. Siguro we should try doing that. Sometimes you are willing but the body is not. Okay. Hi Manolo, love you and we miss you. Kami ni Carmi Martin. We miss you. Tapos si Marakijem Almazan, good afternoon, listening from Riyadh. God bless you. Marhaba, yale, marhaba, ilakhab. Dala salami. Tisba al-khir, sabah al-khir. Marakijem, Yahayati Habibi, Lorna Digwit. God bless po, Ricardo. Lorna, kamusta ka? At kasama mo din natin si Buena Fe, Aquino, Rio Florido. Blessed Saturday, Tita Chiki, and God bless you po. Uy, Buena Fe, kamusta na ang iyong, kamusta na ang work mo at nagtitera ka? Dapat nagtitera ka. Kasi kahit tayong work from home or work from wherever, actually mas okay ang work from home maghanap ka dyan ng kantong tahimik sa bahay mo. Kung may tahimik na kanto sa bahay mo, area, na pwede ka mag-work from home. And how have you been doing? Tapos si Florencio Palo Dajao, yuhu! And mula sa Dasmariñas, Cavite, kamusta na Florencio? Alam mo ang sabi ng asawa ko noon, for 24 years pa, araw-araw siya, Dasmariñas, Cavite, ha? Si Rhea Dadule Icasio. Good afternoon po, Chiki. I enjoy listening to you and you still have a cute voice and beautiful. God bless you and your family. Rhea, thank you so much. Natuwa naman ako sa greeting mo. Brian Soriano, hi. Ligaya Prulia. God bless po kayo sa Ricardo. Hi Ligaya at si Neth Hernandez Dangan. Ako magandang hapon, Miss Chiki. Si Josie Mingala, Josie Reyes din ha. Josie Mingala, how are you? Blessed afternoon to you. Josie Reyes na Angono, Rizal, kamusta na kayo? Alam po ba yung napakalaki ng Rizal Province? Aba, iniisip ko pa lang yung pababa ng Tikling, lahat dadaanan mo pala. Kaya pala matraffic doon palagi. Ang Angono, Binangonan, bigla ako nag-isip, Tanay, basta lahat ng ng mula sa taas pababa, Antipolo, hindi lang yun. Ano pa nga ba? Basta marami. Pero ang gaganda, I think nowadays, ang panahon pa rin, malamig pa rin feeling mo nasa mini Baguio ka. Alright. Hindi pala mini. Malaki pala ang Rizal. A blessed Saturday to you. Sabi ni Rose Alcantara. Hi. Hi Rosie Alcantara. Watching from Tanay, Rizal. Oh, ayan. Tanay. Yan sa Rizal. Napakaganda niyan. At saka ang flora and fauna. Beautiful. My son Chino brings us, he brought us for the first time, I remember before, dun sa Roberto's, basta yung clouds basta yung kumakain ka kasama ang clouds sa sky. Ay, sus,
talaga naman mag-i-enjoy ka. Tapos yung apo namin, takbo ng takbo, enjoy ng enjoy. Wala siyang preno. Okay, Nora Cancela, hi po Tita Chiki, God bless you. And of course, Lynette Hierro Indiano, to all the listeners, a blessed afternoon to everyone. Lisa Incognito Jimenez, naku, from Alfonso Cavite. Imelda Gudaka, kamusta na Ime? Talaga naman regular listener siya. Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, Laguna area. At kamusta na po kayo lahat dyan? Ang Cartuhano family, Samante family, Aliling and Iligan family, Damian and family, Nora Cabantog, kamusta ka na? At Carmona Christian Church. Mamaya na natin babasahin yung iba. Alam po ninyo, napakaraming nagmamahal sa amin dito po sa sa 702 DZAS AM band at buong FEBC radio. Isa po sa mga pinapasalamatan natin sa Panginoon ay ang pag-broadcast po ng 702 DZAS. Alam po ninyo kaagapay, over 70 years na sumasahim papawid ang 702 DZAS, Far East Broadcasting Company. We are a non-profit, non-commercial station, meaning wala po kaming commercials ng mga yung pong nagbabayad para ma-endorse yung produkto nila. Kami po ay ministry pong ito ay kami po ay nagsa-thrive sa mga donations ng mga pledges at saka ng financial donations po. At lalong-lalo na sa lahat po ng dasal na binibigay nyo sa amin. So kasalo namin kayo sa makabuluhang kwentuhan, pagbibigay inspirasyon, impormasyon at kasabay po ang papuring awitan. Hinaharap po ngayon ng buong mundo ang pandemyan dulot ng COVID-19. Napakalaki pong pagsubok nito sa atin at maging sa 702 DZAS. Sa kabila po ng pagsubok na ito, magpapatuloy ang 702 DZAS sa pagpapahayag po ng mabuting balita ni Kristo dahil kay Hesus Kristo lang po, only through Jesus Christ. Kaya laman lahat na nagmumula ang tunay na pag-asa, hindi natatapos po ang pagmimisyon natin at pagtupad natin sa gawain kaloob ng Panginoon natin. We pray that you continue to be part of our family here sa ating pong gawain sa 702 DZAS na kayo ay forever partners namin. Marami ang maabot at makakadinig ng mensahe ng pag-asa at mabuting balita sa tulong po ng panalangin nyo at financial support. Salamat po mga kaagapay, mga partners natin, mga karekado natin na tumutugon sa patuloy na nakikibahagi sa pagbibigay ng financial support at napakaraming prayers para sa amin sa ministry pong ito. Ang kawikaan po ngayong araw ay galing sa Awit 37, okay, sa Psalms 37 verse 3 to 6. Dito po sa magandang balita, Biblia. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga. Tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay nagliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Yan ay Psalm 37 verse 4 to 6. English translation galing sa New International Version, galing sa NIV. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him. And He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Talagang take delight in the Lord. Alam po nyo, yan isa sa mga promises yan sa Biblia na He will give you the desires of your heart. But you have to commit your way to the Lord and you have to trust Him. And if you do this, and you will do this, He will make your righteous reward shine down the dawn, and your vindication like the noonday sun. Yan po ay Psalm 37 verses 4 to 6.
Ngayon naman sa atin pong birthday trivia. Happy birthday! Ay, i-greet ko ang akin isa sa favorite ko mga pamangkins, Chrissy Yulo Deles. Chrissy, happy birthday to you. At saka, you know that we love you, especially Tita Chiki. And to my one of my favorite neighbors, Mark, basketball player, ng iba-iba, ano nga ba? Galing sa Lasal. Tapos, basketball player na napakagaling, na mabait kong neighbor na nung nakadira ako nung nasa Pasig kami sa Valle, Mr. Mark Telan. How are you, Marky? We miss you na. Ay, dito ka, Antipolo ka nga pala nakatira. O tama, magbisitahan na tayo. Nakita ko na yung house mo, di ba? Dilala mo ako doon, ang ganda. Happy birthday to you. At syempre ka-birthday ang aking apo, si Noah Yulo po. Bienvenida, Noah. Muchas gracias. Con mucho cariño. And felicidades. Okay. Happy birthday. 3 years old na yung apo ko. Okay, ito naman. January 22, 1957. Ipinanganak. Happy birthday to you. Si Renato o Rene Requiestas, na isang Filipino actor and comedian. Siya ay isa sa mga top Filipino comedians noong late 1980s at 1990s. Kilala siya sa kanyang mga sidekick roles. Di ba may pelikula pa silang ginawa ni Miss Chris Aquino. So the late Rene Requiestas, happy birthday, January 22, 1957, and January 23, 1973, ipinanganak si Jeffrey Epi Smith Quezon, na isang Filipino actor, television host, at anak ng kilalang comedian na si Dolphy. Siya rin ay naging assistant director ng isang pelikula. Oo, magaling na actor yan. At saka, it's in their blood. Hindi pwedeng hindi ka magaling kasi nasa dugo mo yan. Si Epi, happy birthday to you. Tapos kapatid din siya. May kapatid siya na ang pangalan ay of course si Eric. Eric Quezon, na director at magaling din na actor. Okay. January 29. Ipinanganak, 1979. Ipinanganak si Marvin J. Marquez Cuyugan, professionally known as Marvin Agustin. Siya isang Filipino actor, chef, and entrepreneur. He owns food businesses. Nagpundar siya, nag-ipon, nagpundar, nakisama, kumita, nag-invest again. Impok ng pera. Mabait pang anak ito, Marvin, happy birthday to you. Tapos, birthday greetings din, January 30, 1972, ipinanganak si Zorin Lim Legaspi. Siya ay isang Filipino actor and television director. And of course, kasama siya sa pamilya ng anak po siya ni Mr. Lito Legaspi. Sus, kagagwapo ng mga anak. Okay? At magagaling lahat sa larangan ng pelikula. At saka may talaga artistically talented silang lahat. Happy birthday to you! Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. We're back. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo and welcome to Rekado. New Year, New Goals. Itong buong January, pag-uusapan natin lahat yan. Ang atin mga goal setting, kung anong ginagawa natin sa buhay natin na gusto natin ma-achieve yan.
Okay, makamit yan mga yan. I'd like to invite you to text us. Text DZAS, space, message, and send to 0917-572-1754. At sa Facebook, 702 DZAS-FEBC Radio. Ano ang question natin for the day? Ano ang iyong goals at nais mong maabot ngayong taong 2023? Napakarami naman kasing gusto natin maabot. Ikaw, sabi ni Flory, hi Flory, goal ko ngayon taon ay magkaroon ng healthier body. Ako rin, Flory. Kaya mas pag lalaanan ko ng oras ang workout, maging yung eating healthy food. Oo nga, Flory, kasi minsan kung nagutom ko anong maabot, dapat talaga kung meron kang lalagyan na may prutas ka, kumuha ka ng prutas din at gulay. Gemma, hindi pa na potato chips kasi ang tita Cheeky minsan chips, okay? Gemma, my goal is to learn new things. Parang nais kong matutong mag-drive despite nasa late 30s na ako, Gemma. And I am telling you this as a tita Cheeky. Pag-aralan mo yung pag-drive, ha? Mahalaga yan. Yan ang una kong ginawa sa mga anak ko. Matuto mag-drive. Ano yung motivational talk ng kapatid ko sa akin na si Pinky? Do you know the power that you have and the responsibility that you also have when you are behind that wheel sa car and you are in control? Hindi ka kailangan maghintay ng somebody, kamag-anak, ng driver, ng lahat na dadalhin ka sa point A to point B. Ikaw na ang magde-decide. So I feel that is the most wonderful goal. Alam mo, James, ako ang ginawa ko, kung may budget ka din lang, magpaturo ka ng scientific method, magbayad ka na sa driving school. Kung kaya yung pinakamahabang classes, o di pay. Kung express, o sige, pero mag-practice ka na mag-practice. Ako noon uutusan ko yung anak ko, okay, you buy lahat ng kanto. You buy there in the convenience store. You buy milk. Okay, bumili ka ng pandesal para driving ko. Doon lang paikot-ikot lang. Maganda yan. Happy ako dyan, Gemma. Go, Gemma. Kasi ako yung Philippine driving. Latter years ko na rin pinag-aralan ang Philippine driving eh. What is Philippine driving? There are rules. But if there are rules, no one follows them. Kaya ako talaga nag-o-obey ako ng rules. Kasi nag-aral ako sa Amerika nung pag-drive, talagang nakikinig ka, talagang ino-observe mo. Dito wala. Should you panic? Magbusina, honk your horn. Busina. Tatabi daw lahat ng kotse sa tabi mo or aandar sila sa tagiliran mo. Yun ang sabi sa akin, wag daw ako magpanic. Alright. Gemma, let me know how you're doing. God bless you more. Jenny, hi Jenny. Ang aking goal po i-pursue ang dream ko to have my own business. Yeah. Kaya this year I'm planning na simulan ko na ito at mag-take ng risk. Yeah. Kasi Jenny, ako, takot ako mag-risk. Lagi akong sigurado. May sigurado akong risk kasi alam ko ang pera ko. Hindi ganun karami na, sige lang kung sumablay, no. So ako talaga, pinag-aaralan ko bago ko pasukan yan. Sulat mo lahat ng kung magkano yung pera mo, magkano ang kaya mong ilabas, ano ang kailangan mong gawin, ano ang kailangan mong pang mas gawin, at mas marami pang gagawin. Anong target market mo, pag-aralan mo yan. Ano ang ima-mark up mo, kung ano man ang gagawin mo. Or dapat ba yung negosyo mo ba, yung may mga stocks ka, o magre-resell ka ba, o ito ba yung kaalaman mo ang ibebenta mo. Okay? Laura, okay Jenny, God bless you more. Let me know kung ano nangyari. Laura, goal ko is to spend more time with my kids and to travel more. Yeah, Laura. You know why? Mabilis tumanda ang mga bata. Mabilis lumaki yan.
Tapos habang kaya mo pang maglakad at mag-travel, bit-bitin mo everywhere. Not necessarily abroad. Kanina nga lang tinitingnan ko lahat ng places na pwedeng puntahan, pati camping places, little EDBD restaurants, little swimming pool areas, dito sa Antipolo, sa Rizal, iba-ibang places dito sa Rizal. I'm telling you, na-shock ako sa dami kasi hindi ko alam na talaga, nung tinignan ko places to go, my God, goodness, ang dami pala. Hindi ko pa nakikita lahat yon. So, bitbitin mo yung mga anak mo sa ganon. Yung mga places na pwede ka mag-picnic habang walang maraming ulan. Alam mo naman ang panahon natin, no? Pag may ulan the night before, wag ka nang lumabas. Pero yung instant nakita mo yung araw, maganda, tsaka parang now, presko pa. Okay? So, I hope in one way or the other may naitulong ako. Ito pa pag-uusapan natin sa tips sa part 1 ni Tita Chiki, ang tips for goal setting sa tips part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 Ito po ay galing sa lifehack.org. Learning the importance of goal setting and the benefits of sticking to your goals, excuse me, can be a defining factor. Teka lang, mag-sip ako ng water. Determining whether we truly embrace the importance of goal setting. Narito po ang ilang goal setting tips. Mula po ito sa lifehack.org na makakatulong sa iyo towards reaching your goals. Unang-una, mahalaga ito I will use the acronym na SMART. S-M-A-R-T. Be smart. Ibig sabihin po nun ay specific, measurable, attainable, relevant, and time sensitive. I-apply ang SMART method sa variety of goals natin. Ito man ay professional or personal, giving you the tools you need to succeed in your goal-setting endeavors. Kasi kung hindi mo po ma-measure, masusukat, hindi mo alam kung ano nang nangyari. Kung hindi mo isusulat yan at isusukat. Baka naman hapsibli ng gusto mo, doon ka muna sa mas madali-dali ng konti. You will know. Time sensitive, bilang ba ito ng oras? Gaano katagal ba bago magawa yan? 3 buwan, 4 na buwan, o 2 taon? Iba yun, ha? Pangalawa, isulat. Ako po, sinabi ko nga last week, sinusulat ko na. Kasi wag mong asahan yung brain mo na matatandaan lahat yan. Because you have to multitask. You have to focus also at one at a time. Kami mga babae, magaling mag-multitask. I'm telling you, we are so talented, okay? But you have to write it down kasi hindi, makalimutan mo yung mga gagawin mo. Isulat ang iyong goals na makakatulong para mas madali mong ma-visualize ang mga bagay na nais mong ma-achieve. Also, tracking your progress by checking things off will give you a sense of accomplishment na makakapag-motivate sa'yo to keep going. Pangatlo, avoid comparisons. Sa pagkukumpara, nananakaw nito ang oras na sana ay nagugugol mo sa sana sa self-improvement. We have a different journey, all of us, or timeline. Kaya naman, follow your own path. Bakit siya ganito? Bakit siya? Sakit siya ng tao. Lahat tayo iba-iba ang tinatahak sa ating tadhana. Ang lalim na Tagalog ko, tinatahak. Tapos, excuse me, pang-apat, embrace failure. Ayon po sa author ng Rich Dad, Poor Dad na si Robert Kiyosaki, successful people don't fear failure, but instead that it is necessary to learn and grow from. Mag-a-attempt ka pero calculate mo yung risk mo. Kung hindi nag-push through yan as best na pinlano mo, excuse me, hindi. Pero, kasama yan sa iyong yung natututo ka from all these things, natututunan mo yan. Okay, kasama sa pag-aabot ng goals ang pagkatuto at kailangan mong gawin para to achieve your personal growth. Dapat maging resilient and continue on the road towards achieving your goals. Number 5, enjoy the process.
You have to enjoy what you're doing, okay? We don't stop living while we pursue them. Life happens when you are in the midst of seeing your dreams realized. Huwag mag-focus lang sa outcome ng iyong goals. I-enjoy mo ang proseso. Kasi alam mo, mas fun. Okay. Yung pagsabi, kailangan ako makabasa ng libro man lang ng once a month, no? Ang husband ko, love talaga niya. He can do 3-4 books at a time. Hindi yung talagang gagawin niya yun. Matutuwa ka naman. Okay. Number 6, think of those around you. As you're working on your goals, keep your loved ones in mind. Do not forget, may asawa ka. May mga anak, may mga empleyado na nakadepende sa iyo. Or you should take them, and you should take them into consideration with your goals. Halimbawa, kung ang goal mo makatravel to 10 different countries in the next 2 years, how will this affect your children? Bibit-bitin mo ba sila? O iiwan mo lang? O certain trips, isasama sila? Make that decision. Pang-7, align your goals with your purpose. Kapag na-discover mo na ang iyong purpose, kung ano man yan, then align your goals with the purpose. Your personal, your career, financial, family goals, you should actually stem out of your purpose. Okay? Ang pang-8, number 8, take action. Setting goals is the first step, but in order to be successful, kailangan mo sundan ng pagkilos. Hindi ka pwede mag-goals. Kasi kadalasan tayo may goal. O, gumalaw ba? Hindi. Nag-walking ba? Hindi. Nag-stop ba ng pagkain ng mga matatamis at dessert at tumataas ang sugar level? Hindi. Tinigilan ba ang pagchicharon at ano pa nga ba yung mga pangmataas ang kolesterol? Yung mga food na fatty food. Alam mo nang yung blood test mo medyo hindi cute. So, you have to do something. Alright? So take the action of stopping what that is, okay? If you set your goals but never act on them, they become dreams. Yung cute lang na fantasy. Take note po, kaagapay na ang mga tip na ito ay para ma-achieve mo ang iyong #goals, okay? I am Chiki Holman Yulo. I'll see you in a bit sa Stories for the Heart. Stories for the Heart. Welcome to Stories for the Heart. Napakaganda po ng kwento natin ngayon. Kasi nakaka-touch talaga, nakakaantig ng ang kwento ito, yung nakakaantig ng puso natin. Kasi napagdesisyonan na ng isang food delivery driver na namamahagi ng pagkain sa mga kababayan niyang mas nangangailangan. Ito ay imbis na gamitin sa personal na pangangailangan ang mga kita niyang pera. Ang generous rider ay si Joniel Conti. Upang makabili ng mga pagkaing ibabahagi sa kapwa nangangailangan, ginagamit niya po yung kinikita niyang pera mula sa binigay sa kanyang tips sa kanyang mga naging customer at maging mula sa donation ng kanyang mga family at mga kamag-anak. Okay, ang ginagawa niya, nakapagbabahagi siya ng soup, sandwich, at tubig at sa aabot ng 40 na individual, kabilang ang mga security guards at traffic enforcers. Para sa kanya, naisip niya kung gagawin ito upang magbigay tulong sa mga kababayan na sa tingin niya ay mas nangangailangan kaysa sa kanya. Napakalaki naman ang puso mo, Joniel Conti. Grabe. My hat's off and abundant blessings be with you and may God keep you safe every day. Kasi po para sa kanya, naisip niya gawin ito para magbigay ng tulong. Kasi naisip niya mas maraming nangangailangan kasi siya. So kung tatanungin naman tungkol sa mensahe niya para sa kapwa food delivery rider, mahirap niya ang kanilang ginagawa at di maiwasang nakaka-encounter din ng di mabuti. Kaya sana, niya ay magpasensya na lamang at palaging mag-ingat.
with a profusion of motorcycle riders. All these guys, all these riders, yan ang kasama natin to the whole pandemic. Kung wala sila, hindi natin makukuha yung any merchandise, any gamit, any products na gusto natin mabili Sila yung susi doon. And we praise God for them. Minsan nga lang, akala natin, minsan kasi yung iba naman, singit naman ang singit. No? Alam ko, nagda-drive ako ingat lang tayo lahat, please. Ingat for them, ingat for us. Okay? Saludo kami. Saludo talaga kami sa acts of kindness ni Jonel. 40 na tao ang napabibigyan niya ng pagkain. Inaabutan niya. But may that lead to us na ma-inspire at gawin din natin at kukopyahin ka namin, Jonel. Okay? God bless you. Kasama po ba sa goals ninyo kaagapay? This year, magbigay tulong sa inyong kapwa. Sana po, maging inspirasyon sa inyo ang kwentong ito ng ating kaagapay. Maraming salamat po at yan po ang ating Stories for the Heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. This is Chiki Holman Yulo. We're back dito po sa Rekado every Saturday po 4 o'clock to 5 o'clock. New Year, new goals. Mga New Year's na goal setting. I'd like to invite you to text us. Text DZAS, space, message, and send to 0917-572-1754. Sa Facebook, 702 DZAS FEBC Radio. Si Bergonia and Mami Huge Bergonia, kamusta na po kayo? Sa California, also si Mary Ann Arlene Aseo and the wonderful husband Art. Saan ka nakadeploy ngayon, Art? O ikaw ba'y malapit na mag-retire? Or ilang deployment mo yan? Kamusta ang pamilya mo? Si Ate Rowena, kamusta po kayo? At si Nanay Linda. Also, Joji Rojas from Calauan, Laguna. At ang kanyang si Mother Lily at si Ate Neth. Kamusta kayo? Ang aking kapwa taga ProLife UK, kami mga manager sa ProLife. At si Remy Fajardo, Leslie Flores, how are you? Grace, sabi ni Grace, ang goal ko po, sabi ni Miss Grace, goal ko po this year ay ma-enrich ang talent and skills ko bilang youth leader sa aming church. Yeah, that's why I intentionally will do it. God bless you, Gracie. At sana mas maraming pareho mo. Tony, sabi ni Mr. Tony, goal ko maging financially wise, wag maging gastador, at makapag-ipon for the future. Tama yan. I salute you, Mr. Tony, and God bless you more. Si Merlin, sabi niya, my goal, Tita Chiki, ay spiritual growth. Nais ko maging intentional sa relationship ko with God, reading the Bible and prayer, at syempre, makasama pa sa ministry. Merlin, totoo, alam mo, dapat intentional. Yan ang word na maganda. You have to be intentional. Kasi kung hindi mo gagawin yan na intentionally na gagawin mo, wala. Madadaanan kung ano-ano na hindi mo na nakita yan. You have to be intentional sa yung spiritual growth. Lina, hi Lina. Goal ko po ay mas makapagbasa ng Bible despite my busy schedule at nakapag-discipline na sa mga bata sa akin. Yeah. Marami pa tayong pag-uusapan dito po sa Tips ni Tita Chiki. Ito, abangan ang Tips Part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Sa Tips Part 2 ni Tita Chiki, pag-usapan question and answer with Tita Chiki. Naku, alam po nyo, ito ang question Hi, Tita Chiki. Okay, itinatago natin siya sa pangalang Miriam. Hi, Tita Chiki. Nais ko pong maging mas financially wiser this year. Paano ko po ito magagawa? Okay.
Be financially wise. Okay, wise. Ang ibig ko sabihin, pag ikaw ay gumastos, isipin mo muna saan ka gagastos at bakit, no? Baka naman pwedeng hindi. Alright, so, create a spending plan and budget. Alam po ninyo, may kaibigan ako, manager ko din sa ProLife UK, na long-term friend, no? Because I've been with ProLife for 18 years. 17 ba o 18? Hindi ko na matandaan. Meron siyang maliit na apple green na notebook. Yung maliit na nabibili sa bookstore. Lahat ng gastos niya for the day, nililista niya doon at kung anong category. By the end of the week, tina-transfer niya sa mas malaki. Hindi siya yung high-tech, ha? Very low-tech. Nililista lang niya. At, excuse me po, pag ginagawa niya, natatrack niya kung saan napupunta yung pera. Saan siya pinakamarami. Yung bang kabibili ng maliliit na bagay, na maliliit na pagkain here and there, pag kinompute mo, malaki yun. So, ganun niya natatrack kung saan ang kanyang money pumupunta. I feel maybe you should give it a try. Ngayon, kung techie ka na gusto mong naka-ledger, nakalista lahat yan, naka-Lotus, naka-PowerPoint, ikaw yon. Pero ito yung pinaka-normal na simple. May notebook. Sabi niya doon sa anak niya, anong ko nun maliit pa yung anak niya nun Okay, what did you spend? We bought like this. Bumili ng ball pen, bumili ng corn dog, bumili ng ganyan, nakalista. Di alam kung saan napupunta. Alright. So, create a plan, a spending plan and budget. Simple lang ito, ngunit kinakailangan mo pa rin ito. Okay? Because you can see and you can track down kung saan napupunta yung iyong finances. If you're headed for trouble. Number 2, pay off debt. Bayaran ang mga utang-utang, lalo na yung credit cards. Unti-unti bayaran na. Stay out of debt. One of the best things you can do for your finance is to pay off all your debt. To get started, mag-focus sa pinakamalaki na debt, yung pinakamalaki, at yung may pinakamalaking interest. Alam po niyo, ginawa ko yun, nilista ko lahat, tapos yung para mabayaran ko, kung hindi malakihan na pagbayad, huwag mo na munang iisipin yung bibilin mo, bayaran mo na muna yan. Believe me, dumadami yan. So, unti-unti, bayaran na. Number 2, prepare for your future. Isisingit ko lang po. Kung saan yung pinakamalaking interest rate, yun ang unahin mo para tapos na. Prepare for the future. Set savings goals. Mahalaga po na mag-iimpo para sa kinabukasan. If you don't set saving goals, nasa-save ka nito, steadily work towards them. You will have to rely on credit when times get tough. Kung maaari at hindi mo kayang bilhin ng cash, huwag mo nang bilhin. Ngayon, kung talagang kailangan at talagang kailangan, kung meron yung mga interest rate na dapat mababayaran mo yun at the end of the month, ha? Kung hindi, yung meron yung mga no interest, yung iba talaga kailangan gawin yon. O di, sure, pero siguraduhin mo mabayaran mo, ha? Hindi lang minimum, ha? Alright, number 4, start an emergency fund. Mainam din mag-impok para sa mga hindi inaasahang pagkakataon. The simple practice not only gives you out of trouble financially, but it also helps you sleep better at night. Yung all of a sudden, nasira ang kotse. Hindi mag-start o hindi magganyan. Yung goma, hindi aligned o ganito. Nalaman mo lang na hindi pala aligned. Nakakalimutan ipagawa. May emergency fund kapag niyan. O na COVID, kailangan ng hospital. Iba yun. Kung meron kang HMO, kahit na ikaw may HMO, kulang sa pag nagkaroon ka ng COVID. Kaya inire-remind ko po lahat, magpabakuna pa rin, magpa-booster pa rin, booster 1, booster 2, at uminom ng ivermectin. At kung hindi naman kinakailangan makipag-kita sa mga dikit-dikit na lugar, I have to tell you, I am surprised sa sakayan, nakadikit-dikit na kayo. Wala na nga pong social distancing, nakita ko po
the chances are sa buhay mo magkaka-COVID 1, COVID 2 ka. That's why kung hindi din lang kailangan, wag ka nang pumunta dyan. Kung hindi din lang kailangan, wag mo nang attendan yan. Alright? So, start an emergency fund. And number 5, do your research before making major financial decisions on purchases. I'm telling you, bago ka bumili ng bagong TV, mag-isip ka muna. Bago mo napakalaking decision niya na pagbili ng bahay o pag-impok para sa retirement. Kaya mainam, pag-aralan mabuti. Yung pag-impok sa retirement, unti-unting amount, pwede yan. You want to talk to me more? Yeah, email me. I'll talk to you about that. Not just retirement, but for your, for savings for your kids. Para may legacy ka naman ng hindi pa naiutang. Okay? Mahirap ha, pero gagawin mo. At this time po, of the show, please allow me, it's my most talagang beautiful privilege to pray for you at this time. So, let's bow our heads and I'll pray for you. Our Heavenly Father, you make what's broken whole again. This year, talaga naman, draw me closer to you. May your love bring us all together, and no matter what this year holds, you're faithful and your promises are true. Thank you for the eternal hope that I have in you. Panginoon, itong January talagang new beginnings. Thank you that you are with us in every transition and change. Thank you for making all things new and for always giving us the grace of fresh start and new beginnings. Thank you po sa greatest gift na the gift of life. Thank you that you are with me and that you are in me. Thank you for being with me every day of the year, Panginoon. Thank you that even when everything changes around me, you always remain the same and you are good and faithful. Lord, thank you for the gifts, talents, the skills that you have given us. Na minsan nakalimutan namin, hindi namin gamitin yung skills na yon. Kasama na ako dun. Thank you that you have brought us to this moment. Please, Lord, release our anger and our pains, for these are nothing but binding chains. Let us live each day in the most loving ways, the God-conscious way. Yung pong sa familia po ng aking kaibigan na si Carmen, si Miss Carmen, na namatayan ng father. Kami po ay nakikiramay. Sila po ay taga-Binangon ng Rizal. Pero ang maganda doon sa kwento na yon, napatawad niya yung kanyang father. Napatawad din ng nanay niya ang kanyang tatay. At yung papa niya ay alam natin na nakahinga na. Alright? So, yung anger, yung pain, kung ano man yun, talagang sabi ko, ano yan nakatali sa'yo. But thank you, Lord, na na-release po nyo yun. Give us the courage to begin again. Yung pwedeng reset, to overlook the difficulties, to overcome the obstacles, and as I look to our future, Panginoon, may we reflect on the past and remember yung mga natutunan namin. And God, may I always look to you for strength and guidance. May I be a catalyst for light and love and bring inspiration to those whose eyes I meet. Thank you for the planning committee nung aming 50th anniversary ng UP High School. Thank you, Lord. Thank you for my classmates, sila Myra Cruz Reynoso, si Jocelyn Joe Morata Bautista, na mama ni Christian Bautista, sila Lucy Kailaw Jimenez, sila Arthur Florentine, lahat ng mga kaskwela ko, Lord. Thank you na nagpupursige
para mabuo itong ating party, yung aming reunion. Lord, continue to protect us and guide us. You are our hope. We lift everything to you. Lord, no matter what else the circumstances that we face, grant us peace, grant us grace, grant us smiles, Lord, to go on with life. We lift everything to you. Kamukha ng sinabi ko po kanina, for you alone knows what the future holds. We love you and we praise you in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord, our Savior, the King of Kings and the Lord of Lords. In Jesus' name we pray. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating programang Rekado. Every Saturday po tayo, 4 o'clock to 5 o'clock. Sana po nasiyahan kayo sa aming programa ngayong araw. I'll see you again next week, ha. Inaanyayahan po namin kayo sa patuloy nyo ang pakikinig dito at samahan nyo kami uli next week. 1 oras tayo uli sa Rekado. Thank you to our production technicians, Mr. Benjo Morano, Nate, Nathaniel Peralta, and Reggie Villena. Kamusta na kayo? RTV staff, Eileen Valdez, Wen Balatukan, and Angelica Kalayag. And to our writer, good job, Miss Kayla Escalante. Kamusta ka na, Kayla, at ang iyong pamilya? Thank you rin sa ating program supervisor, Miss Jo Alabastro, and interim station manager, Ma'am Aloha Cero. Ako po, si Chiki Holman Yulo. Dito po para sa Rekado. Dito lang sa 702 DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Celebrate life instead of counting what you don't have. Count what you have. And then you'll realize how wonderful the Lord has been in your life. How He alone is the answer to everything. Have a great week ahead of you. Mahal ko po kayong lahat. Bye-bye now. God bless you. Ta-ta. Ciao! Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.